Napili ko itong drawing nito kasi ang Rizal Monument at ang Philippine National Flag ay dalawang simbolo ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ating bansa. Ang monumento ni Rizal ay nagpapakita ng kanyang dakilang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas at kung paano siya naging inspirasyon ng paghahanap ng kalayaan laban sa mga dayuhang mananakop. Sa kabilang banda, ang bandila naman ang sumisimbolo sa ating kasarinlan at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Bawat elemento ng bandila, tulad ng kulay ng mga bituin at may kani-kanilang kahulugan na nagpapahiwatig ng ating kasaysayan at kultura. Dahil dito, napili ko ang mga ito upang bigyan diin ang kahalagahan ng ating pambansang pagkakakilanlan at ang kahalagaan ng pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kalayaan. Ang tula na To the Philippines ay isang nagpapahayag ng pagmamahal at pagpuri sa kagandahan at karigtan ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang bansa bilang isang diwata na natutulog sa baybayin ng India, na mainit at maganda tulad ng isang sinaunang hari. Ang tulang ito ay naglalarawan ng malumanay at malinis na pag-ibig sa Pilipinas, na kinakatawan ng mga alon ng dagat at maalab na umahalik sa kanyang mga paa at ang mga ngiti ng hinahangaan ng kanlularing intelektual. Binibigyan ng tula ang Pilipinas ng karangalan at pagpuri na tinatampok sa pamamagitan ng mga bulaklak tulad ng mirto, purpura, rosas at iba pang halamang namumungkadkad. Ipinapahayag nito ang pagmamahal ng may hagda sa bansa at pangarap na ito mapuri at itaas sa pamamagitan ng sining at pagpapahalaga. Ang tula na Sa Aking Kababata ni Gapo sa Rizal ay nagpapahayag ng pagpapahalaga sa wikang Tagalog at pagmamahal sa bayan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-ibig sa sariling wika at pagpapahalaga sa kalayaan ng bansa. Ang unang saknong ay naglalarawan ng pag-ibig ng bayan sa kanyang sariling wika na itinuturing na biyaya mula sa langit. Binibigyan din dito ang kahalagahan at kalayaan na tulad ng ibon sa impapawid ay nararapat na pagkamit. Sa ikalawang saknong, ipinapakita ang wika ay hindi lamang simpleng komunikasyon, kundi sa ring bataso katulad sa isang bansa. Ang pagmamahal sa sariling wika ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagiging katulad ng likha ng kalayaan. Sa ikatlong saknong, ipinapakita na ang hindi nagmamahal sa sariling wika ay mas higit pa sa hayop at mabahong isda. Ipinapakita rin dito na ang pagpapayaman sa sariling wika ay katulad ng pagpapayaman sa inang tunay na nagbigay ng buhay. Ang panghuling sakdong, binibigyan din ang kahalagaan ng wikang Tagalog bilang isang wika ng hawig na halaga sa Latin, Ingles, Kastila at iba pa. Pinapakita din dito ang pag-asa na pagaman ng wikang Tagalog ay maaaring nawalan ng pagkakataon. Ito ay muling nabuhay at patuloy na nagpapamalas ng
nagpapamalas ng yaman at karangalan ng bansa. Makikita natin sa larawan ang dalawang bata na may dala nilang bandila ng Pilipinas ay maaaring nauugnay sa tula na sa aking mga kababata. Ligato sa Rizal sa pamamagitan ng papapalaga sa pagkakakilanlan at pagmamahal sa bansa. Ang pagiging may dalang bandila ng Pilipinas ay maaaring simbolo at pagmamahal at pagpapahalaga sa bayan. Sa katulad ni Rizal, ipinapahayag niya ang kahalagaan ng pag-ibig sa bansa at sariling wika bilang mga elemento ng pagkakakilanlan. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan ay kabilang sa mga halaga at ipinapahayag niya sa kanyang tula. Kung gayon ang imahe ng dalawang bata na may bandilang Pilipinas sa kanilang likuran ay maaaring magpahiwatig ng papahalaga sa pagkakakilanlan bilang Pilipino at sa pagmamahal sa bayan. Ito ay isang visual na pagsasalarawan ng mga konsepto at halaga na pinapahayag din ng tula ni Rizal. Ang manggagawa sa tula na Hymn to Labor ay nagpapakita ng dedikasyon at sakripisyo para sa pag-unlad ng bayan at pamilya. Sa kanyang bahagi ng tula, ipinapakita niya ang kanyang determinasyon na magtrabaho sa lupang matigas at sa ilalim ng mainit at sikat na araw upang mapanatili ang kabuhayan ng kanyang pamilya at ang kinabukasan ng kanyang bayan. Binibigyan din diin niya ang kanyang pag-ibig sa bayan, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak sa kabilang ng pagsubok at hirap na dulot ng paggawa, handa siyang magpakasakit at magsumika para sa kanilang lahat. Ipinapakita rin niya ang pamamagitan ng kanyang trabaho at pagmamahal sa bayan. Ang lahat ng ito ay nagiging magaan at may saysay. Sa kabuuan, ang lalaki manggagawa sa tula ay nagbibigay ng halimbawa ng katapatan, pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan at sa kanyang mga mahal sa buhay. Siya ay isang simbolo ng lakas at katatagan na nagpapakita ng pag-asa at inspirasyon para sa iba pang manggagawa at lipunan bilang buo. Ang tula na Hymn to Labor ay nagpapahayag ng pagpapahalaga at paggawa at kontribusyon ng bawat sektor sa lipunan sa pagmunlad at pagpapalakas ng bansa. Pinapakita nito ang importansya ng paggawa para sa bayan, pamilya at sarili. Sa unang bahagi ng tula, pinapahayag ang dedikasyon ng Pilipino sa paglilingkod ng bayan sa panahon ng digmaan at kapayapaan. Binibigyan din dito ang patuloy na pagmamalasakit at pagtulong sa bayan hanggang sa huling sandali ng buhay. Ang mga saktong na mga lalaki, mga asawa, mga dalaga at mga anak ay naglalarawan ng iba't ibang bahagi ng lipunan na nagtatrabaho para sa ikakaunlad ng bayan. Binibigyan halaga ang papel ng bawat isa sa pagsuporta sa pamilya at pag-aalaga sa tahanan at sa pagtuturo ng kabutihan, kaalaman at pagmamahal sa bayan sa mga sumusunod na henerasyon. Sa pangkahalatan, pinapahayag ng na tula ang kahalagan at paggawa at ang papuri nito bilang pundasyon ng yaman at lakas ng bansa. Pinapakita rin nito ang responsibilidad ng bawat isa na ipagpatuloy at ipagmalaki ang mga tagumpay at kontribusyon ng mga marunong
our mga naunang henerasyon.